Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Kami ngayon ay pupunta, merong aming usisahin na isang abandonadong tunnel. Ito daw ay sa palagay nila ay World War II tunnel ng mga Hapon. Kaya nga ito'y napaka-interesting na pasukin dahil sa baka merong mga naiwan na mahalagang kagamitan o kaya baka merong hinahanap natin na Yamashita treasures. At ako'y mag-shoutout nga pala sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon. At sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Okay, ito daw ay nakakonekta na tunnel sa isang maliit na kuweba. Kaya napakagandang i-treasure hunt ang mga kuweba, lalo na kapag merong entrance na gawa ng tao katulad nito. Pero ako'y may duda dito na ito'y abandoned tunnel ng mga treasure hunters. Parang ano ito ng parang napasok ko na ito noon na tunnel na itsura. Okay, nandiyan pa yung mga timbers na naiwan. So mukhang bago pa nga ito. At meron pang pipe. Itong pipe ay ginagamit ito na supply ng hangin. Kaya kung papasok kayo mga katiyats o gagawa kayo ng malalim or malayo na tunnel, kailangan talaga niya ng hangin. Kaya sa dulo niyan, sa itaas, lagyan nyo ng blower para papasok yung preskong hangin na may oxygen galing sa itaas. Kasi kung diyan lang din kayo kukuha ng hangin sa loob ng inyong tunnel, ay wala ng oxygen diyan. Kaunti lang ang oxygen diyan, kaya manghihina kayo at wala kayong lakas magtrabaho sa mga ganyan na lugar kapag walang oxygen. Kaya maraming nadisgrasya sa loob ng tunnel dahil sa kulang ng oxygen. Kaya napaka-importante ng blower na magdala ng oxygen or hangin sa loob ng tunnel. Huwag kalimutan yan mga katiyats. Isa yan sa mga napaka-importanting bagay. At habang pagapang kami na pumapasok dito sa entrance ng tunnel, ito'y masikip, ay meron akong napansin na wire. Yan ay red at black. So ibig sabihin negative positive, pwedeng ginamit ito sa battery. Siguro may gumamit dyan ng di battery na ilaw or may gumamit dyan ng sabihin natin explosive katulad ng mina, o baka may nagmimina dito noon kaya mayroong ganyan. Hindi naman lahat ng mga tunnel ay treasures ang hinahanap. Meron ding mga free gold o itong natural gold na talagang minimina, kaya mayroong mga tunnel na katulad nito. Pero ito daw ay hindi nila alam na may mga mina sa panahon dyan. Ito lang ang kanilang natuklasan na mayroong kuweba na mayroong sikretong entrance. Okay, so merong itong mga sako dito, merong mga sako, hindi natin alam kung sinong nagdala niyan. Baka mga treasure hunters o baka itong mga katiyats natin. After ma-detect ko ito, ay sila na ang bahala na mag-ano dyan, magkukay or magbiyak ng bato. Kasama ko pala dito ang the pendulum man. Yung kanyang pendulum ang gagamitin namin sa pag-locate ng malakas na detection. At kung mayroong malakas na detection, yun ang ating ipahukay or ipabutas or biyak kung nasa gilid man ng kuweba. Karamihan ng treasure in the cave ay nasa wall, nasa dingding, nasa dead end, sa pinakadulo nito, nasa kurbada o sa curve or elbow, at karamihan ng giveaway ay nasa entrance lamang ng cave. Kaya kung kayo papasok ng cave,
na dating inuokupa ng mga Hapon noong giyera, ay tingnan nyo ang mga gilid ng cave kung mayroong mga marka tulad ng litra, arrow at iba pang symbols ni Yamashita. Okay, so ito si Pendulum Man at ang kanyang pendulum. Start na siya sa kanyang pag-detect nito, pagpaikot niyan kung saan yan tuturo, at doon tayo mag-concentrate kasi maluwag ang loob nito ng kuweba. Nasa kuweba na kami, hindi na yung man-made tunnel. At may napansin ako sa kuweba, may nag-bar down na. Ibig sabihin, bumagsak na tong mga lupa dito. Kaya napakadelikado ng mga ganitong magpapasok kayo ng ganito na malalim at malayo doon sa entrance. Kung magkataon na may lindol o talagang babagsak na yung kisame na yan, ay matrap talaga tayo. Kaya mayroong mga minirong na trap sa mga ganyan. And of course, mahirap ma-trap kasi yung lupa na yan, mabibigat ang mga bato at lupa, at isa pa ay mabawasan ang oxygen or hangin kapag matrap ang babagsak ang lupa at wala nang papasok na oxygen galing sa itaas. Sa portion na ito ang tinuturo ng pendulum ni Pendulum Man, at sa ibabaw nito ay meron siyang nakitang butas na parang telescopic hole na nagturo rin diyan sa dingding. Kaya kami naghinala na ang dingding na yan ay baka artificial wall lang yan. Yang tinuturo niya merong biyak, kaya yan ang ating titingnan mamaya kung anong merong dyan. Okay, yung itaas niya, nandyan ang butas, hindi nga lang makikita dahil madilim. So ito na portion ang tinuturo ng pendulum. Mamaya atin yan i-detect with metal detectors kung merong detection. Merong crack. Kaya ang mga crack na yan ay pwedeng patch na semento. Kaya yan ang isang meron daw magaling na sa gamit lang ang kamay, ipuin lang ang mga walls or bato sa kuweba sa dingding sa gilid. At kapag mayroong magbago na temperatura ay pwede daw na yun ay entrance. Kasi iba ang solid rock at iba yung hollow rock pag hawakan mo ang temperatura. Pero hindi lahat ng tao ay merong ability na ganyan. Kaya ito, pinabuksan namin, kung yan man ay patch na semento ay mabubutas yan. At kung yan man ay solid or baka makapal na na patch. Dito sa loob ng kuweba ay mahirap talaga maghanap kasi malaki siya. Pwedeng nasa itaas sa tinatawag na fall rock treasures, yung bumubukol ng bato sa ibabaw sa kisame ng kuweba. Yun ang tinatawag na fall rock treasures. Pwede nyong basagin yun at ang laman nun ay hindi mga ginto kundi mga precious stones kagaya ng jade, ng mga sapphire, emerald at diamonds. Kaya yan lang mga alam ko sa paghanap sa loob ng kuweba. Kapag may kurbada ang kuweba or tunnel, sa malapit sa kurbada, sa elbow, sa entrance ay giveaway, at sa dead end sa dulo, pinakadulo ng kuweba ay ang big deposit. Sa natagpuan ni Rogelio Cortez
like that Rogelio Rojas, sa kanyang natagpuan na Golden Buddha, ang entrance noon nang mapasok nila ang tunnel, ang gilid ng tunnel ang pinagtaguan. Napansin nila na semento yung gilid ng tunnel. Kanilang binasag pero hindi kayang basagin. Ginawa nila, pinasabog nila ng dinamita at doon na nabuksan yung konkreto na dingding at yun pala ay treasure vault na. Nandoon ang Buddha at iba pang kahon-kahon na ginto. Kaya sa mga ganito, mas malaki ang tsansa na nasa dingding lang. Kailangan lang talaga ng mata na mapagmasid. Marunong kumilatis kung bato o simento ang inyong nakikita. At kapag simento, flat siya, konkreto, 99% na yan yung inyong hinahanap. Ngayon ang pagbukas niyan ang problema. At bago kayo magbukas ng mga ganyan mga katiyas, ng mga treasure box o ng concrete vault, ay kailangan meron kayong safety gears katulad ng gas mask. Pinaka-importante ang gas mask, hindi yung face mask. Yung gas mask talaga. Kasi kapag may sisingaw na poisonous chemicals or poisonous gas na sisingaw sa inyong pagbukas ng treasure vault or ng box, ay hindi nyo kaagad direktang malanghap. At may oras pa kayo na lalabas sa tunnel or kuweba para makalanghap ng preskong hangin. Okay, kaya yan ang mga dangers sa treasure hunting, na kahit na nakita na natin ang hinahanap natin ngayon, sa pagbukas niyan o sa paghawak niyan, kailangan paghawakan nyo ay dapat nag-gloves kayo. Kasi meron ding mga gold bars na binubuhusan ng chemicals na poisonous. Kaya marami ang namamatay din after nila mahawakan ang mga gold bars. Pagdating nila sa bahay ay meron ng naramdaman na masama. Okay, kaya talagang matigas itong gilid na ito. Of course, walang dalang maso at chisel, kaya yan lang gamit yung bara. Ngayon ito i-detect muna siguro. I-detect natin to using metal detectors. Kung malakas ba ang iron dyan or metal. At kapag ganun ay yan na nga ang ating pupuntiryahin. Of course, hindi na ako sasama dyan sa mga ganyan na paghukay. Basta na-guide lang natin ang ating mga katiyats kung saan yung medyo malakas na detection ay doon ang hukay or punteriya. Ito, ang chance lang natin dito ay baka may isinuksok dyan na gold bars or kung ano man na kayamanan. Ngayon, dahil mababaw lang ang madetect nitong Minelab, ay gagamitin ko na siguro itong Nokta Macro na dala namin para madetect kung makapal ba yung ano dyan, kung yan man ay semento. Kaya nga lang ay medyo low-bat na itong camera ngayon, kaya kahit anong sandali ito ay mag-low-bat na. Ayan na nga. At ako'y magpaalam na mga katiyats. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay. God bless you all at ingat kayong lahat.